Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be unto me. According to your word, O Lord, be unto me. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Yung palakpak para sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ayaw ko ng palakpak. Ibigay natin sa Diyos ang palakpak, mga kapatid. Amen. Praise God. Praise God. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah to Jesus. Lord, we love you, Jesus. We love you, Lord. We bless your name. Hallelujah. Meron na pumunta dito para magpuri sa Diyos, mga kapatid. Meron ka bang dahilan para purihin ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. Jesus, dakila ka, Panginoon, dakila ka. Ikaw ay makapangyarihan noon ngayon at magpakailang tama. Salamat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Maridayo, tihapo kakabsat. Ngayong magagsapa tayo, amin. Magandang umaga. Good morning, everyone. Amen. At salamat sa Panginoon. Tayo ay magkakasama. Nagkita-kita, mga kapatid. Amen. Kaya lagi na, pagdadalo tayo sa lahat ng gawain, kahit saan ay magkaroon tayo ng kagalakan. Binigyan ka ng Diyos ng blessing na buhay, mga kapatid. Magpasalamat ka sa Panginoon. Shall we say amen? Hallelujah. Kaya tayo ay dapat laging nagagalak dahil may gagawin ng Panginoon habang nabubuhay pa tayo. Sa aming mga bisita, kami po ay masaya na makasama namin kayo. Amen. Salamat at masaya din sila, mga kapatid. Mayroong 4 tayo mga bisita. Pagpalain tayo ng Panginoon at ating unawain ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang pinakamahalagang part ng buhay natin ay ang manatili tayo sa kalooban ng Panginoong Diyos. Makakarating tayo sa gusto nating puntahan. Magagawa natin yung gusto nating gawin. Pero ang pinakamahalagang bagay na marating natin at magawa natin ay ang kalooban ng Panginoong Diyos. Isang papalakpak sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Magpupuri tayo sa Diyos. Sabihin mo, handa ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, hallelujah. Magpupuri tayo sa Panginoon. Handa ka na ba? Amen. Hallelujah. Hindi lamang tayo nagpupuri, mga kapatid, sa mga dahil may awitin. Lalo tayo magpuri sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Praise God. Praise God. Ito ay sa ikaliligtas. Ito ay sa ating direksyon ng buhay. At ito, mga kapatid, ay
ay hindi lamang pagkain ng kaluluwa, kung hindi ito po ay tutulong sa atin na manahan sa katotohanan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So, sabihin mo sa pagkatabi mo, siguro handa ka na. Sabihin mo, ayan. Siguro handa ka na. Saan yung Biblia mo? Kunaw. Nasaan na yung Biblia ninyo? Amen. Praise God. Hallelujah. In the book of Luke, chapter number 9, mga kapatid. Praise God. May mga Bible app tayo sa cellphone, pero pag gawain, mas maganda may dala tayong Biblia, mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga yung iba't ibang translation. Amen. Ngunit sa ganitong tagpo ay makikinig na lamang tayo, mga kapatid. Pero bago ko basahin yung teksto natin, itong pagmumulan ng teksto natin, mga kapatid, na chapter, Luke chapter 9, ay ang dami pong nangyari, napansin ko lang. Ang teksto natin, mga kapatid, ay sa chapter 9, pero nung tinignan kong maigi, ang daming nangyari. Minsan merong katulad ng Matthew chapter 5, chapter 5, chapter 6, chapter 7, iisa lang yon, iisang turo lang ni Jesus Christ yun. Brother Rolly, maminsan niya lang tinuro yon. Isang beses lang. Okay, 3 chapter pero isang beses niya lang tinuro. Itong chapter 9 ng Luke, mga kapatid, ang daming naganap. Okay? Dito, mga kapatid, sa chapter 9, makikita natin yung pag-charge ng Panginoon sa mga alagad. Nung inutusan niya silang mangaral, magpagaling, tumulong sa mga tao, dito natin makikita. At dito rin nagpagaling yung mga alagad sa lahat ng lugar, mga kapatid. Okay, nagpagaling ang mga alagad at nakarating kay Herodes. Sabi niya, nagtataka si Herodes, sabi niya, pinugutan ko na ng ulo si John the Baptist, na buhay ba siya ulit? Ang hindi niya alam, mas higit pa kay John the Baptist, mga kapatid, yung nandoon, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, gusto kong makita yung Jesucristo na yan, sabi ni Herodes, mga kapatid. At pagkatapos niyan, may milagro. Ayan, mga kapatid, na nagpakain ng Panginoon ng 5,000 mahigit na mga tao sa pamamagitan ng kukunting tinapay at isda, mga kapatid. Pagkatapos niyan, mga kapatid, nakikita rin natin dito na nagpa-census ang Panginoon. Sabi niya, tanungin niyo nga sa mga tao. Ayan, tanungin niyo nga kung sino ako. Ayan, kaya mamaya, tatanungin tayo ni Lord, ano bang pagkakilala niyo sa akin? Huwag niyong sasabihin na, ang sabi ng tatay ko, Panginoon, ikaw daw ay ganito. Huwag, kailangan kilalang kilala mo siya. Kaya nung bumalik yung mga alagad, ang sabi ng Panginoon, ikaw daw, Panginoon, ay ganito, ikaw daw ganito. Sabi ni Lord, sa'yo, sino ako? Sino ako, sabi ng Panginoon. At doon natin nalaman na ang Kristo, ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. At nandoon din na sinabi ng Panginoon yung kanyang kamatayan sa Jerusalem. Pupunta siya doon at siya ay huhulihin, sasaktan, mga kapatid, tinuro ng Panginoon. And then sinama niya si James, si John, at si Peter. Ang dami nangyari sa Mount Transfiguration. Na doon, mga kapatid, nagliwanag ang Panginoong Jesucristo doon. Hallelujah! At nagpakita si Elijah, mga kapatid, at saka si Moses. Okay? Ang daming nangyari sa chapter na ito, mga kapatid. And then, nagpalayas ng demonyo ang Panginoon. Hallelujah! Ang masamang espiritu ay pinalayas ng Panginoon. Okay? Nagpalayas ang Panginoon ng masamang espiritu, gumawa ng milagro, mga kapatid.
And then, mga kapatid, doon din na pag-usapan, sabi ng mga alagad, Panginoon, may nakita kaming mga grupo ng mga tao. Nagpapalayas din, gumagawa ng kapangyarihan sa pangalan mo. Ang daming nangyari, mga kapatid. At ang panghuli itong teksto natin. Yan. Sa chapter 9, verse 51. Okay, dito tayo mag-aaral, mga kapatid, ng mga salita ng Panginoon. Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, handa ka na ba talaga? O sabihin mo sa kanya, si Pastor, handa na. Sabihin mo. Ha? Si Pastor, handa na. Ako na. Ikaw, handa ka na ba? Okay, mga kapatid. Ha? Put your smile, okay? Ngumiti kayo, mga kapatid. Masayang maglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Samantalayin natin ang pribilehiyo na binibigay ng Diyos sa atin. Okay. So siguro naman, handa na kayo, mga kapatid. So kung wala kayong Biblia, pakinggan yung maigi ang salita ng Panginoon sa araw na ito, August 31, 2025. Luke chapter 9. Ganito pong pagkakabasa, mga kapatid. And it came to pass, when the time was come, that he should be received up. At tanggapin na siya, mga kapatid. He steadfastly set his face to go to Jerusalem. So, wala siya sa Jerusalem kasama ang mga alagad at hinanda na niya yung sarili niya, mga kapatid, na papunta sa Jerusalem. And sent messengers before his face. And they went and entered into a village of the Samaritans. Dumaan muna sila sa Samaria, mga kapatid, na may mga nakatira doon na mga Samaritano. Okay? To make ready for him. And then in verse 53, and they did not receive him. Tandaan yan, mga kapatid. So gagawin na ng Panginoon yung kalooban ng Diyos para sa mga tao. Amen. Sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, nagpalaya siya ng demonyo, nagpagaling siya, nagpakain, gumawa ng milagro, mga kapatid. Mayroon talagang mga tao na ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Sana wala yung dito, mga kapatid. Sabi ko, sana wala yung dito, mga kapatid. Praise God. They did not receive him because his face was as though he would go to Jerusalem. Amen. And then, nung hindi nila tinanggap ang Panginoon, kasama niya yung mga alagad. Tingnan niyo yung sabi ng mga alagad dito, mga kapatid, sa verse 54, I mean. And when his disciples, James and John, saw this, nung nakita nilang Panginoon, hindi tinanggap. Natural, hindi sila masaya, mga kapatid. Amen. Ang sabi nila sa Panginoon, Lord, will you that we command fire to consume, to come down from heaven and consume them, even as Elijah did? Sabi, Panginoon, hindi ka nila tinanggap. Ayan. Pwede mo bang gawin yung ginawa ni Elijah? Na bumaba ang apoy at kainin sila ng apoy. Sana na lang, no, mga kapatid. Parang, kung pwede lang, di ba? Yung mga ayaw kay Kristo, mga kapatid, ay babaan ng apoy, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, kaya gustuin natin ng Panginoon, mga kapatid. Galit na yung mga alagad. Tingnan nyo ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Gusto kong i-observe nyo ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon,
But he turned and rebuked them. Sinaway niyang mga alagad at ang sabi niya, all of you know not what manner of spirit all of you are of. Ay hindi pwedeng magagalitin, mga kapatid. Amen. Magalit tayo sa masama, magalit tayo sa mali, mga kapatid. Hindi bawal magalit. Pag masama, laban sa Biblia, laban sa kalooban ng Panginoon, hindi masama. Ang sabi ng Panginoon sa huling bersikulo ng teksto natin ay ito. Tandaan niyo ito, mga kapatid, ha? For the Son of Man is not come to destroy men's lives. Salamat sa Diyos, mga kapatid. So sabi ng Panginoon, nung sinabi ng mga alagad, Lord, di ka nila tinanggap, dapat ay karapat, dapat tupukin ng apoy yan. Magpababa ka ng apoy, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, for the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Purihin ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Buksan nawa ng Panginoon ang ating mga puso. At sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, kusa nating buksan ang ating mga puso, mga kapatid. Amen. May mga nagmamahal ba sa Panginoon dito, mga kapatid? Buksan natin ating mga puso at tayo mananalangin, mga kapatid, bago tayo makinig. O luwalhatiin ka amang banal, dakila ka o Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan at kabutihan. Wala kang katulad, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Kaya kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na makilala ka at napaglingkuran ka, Panginoon. Salamat sa araw na ito, dakilang Ama, na kami po'y biniyayaan mo ng buhay na ito'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Praise your holy name, Lord. At sa aming pagkakatipon, igawad mo, Panginoon, Lord God, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, sapagkat sa sarili po namin ay wala kaming nagagawa, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, umaasa kami, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon. Ang iyong salita ay kinakalagan namin, Panginoon, na manahan sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ang salita mo, Panginoon, ay gawad mo. Hallelujah. Buksan mong puso, Panginoon, ng iyong mga anak. Ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, ay tanggapin ang salita mo sa araw na ito, Panginoon, upang tamasahin nila, Panginoon, ang kaligtasan, maging, Panginoong Diyos, ang direksyon at bendisyon sa aming mga buhay. Pagpalain mong pakinig ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, Lord God, ang aming pagkakatipon sa pamamagitan ng iyong pagkilos. Katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pangangailangan. Igawad mong pagpapala, Panginoon, ayon sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat sa araw na ito, dakilang Ama. Sa mga kapatid na hindi nakarating, ingatan mo sila, Panginoon, upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila. Purihin ka, dakilang Diyos, sambahin ka, Lord. We love you, Lord. You are welcome in this place, Lord Jesus. You are welcome in our hearts, Lord. So speak to us, great shepherd, through your spirit, in our spirit, communicate, Father. We bless your name. We ask all these things, giving glory, honor, and praise to you. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kung naintindihan mo ang salita ng Panginoon, dagdagan natin ang pagpupuri sa Diyos. Hallelujah to God. Blessed be your name. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory, forever and ever. Amen. Sabi mo sa katabi mo, talaga handa ka na, mo.
Talagang talaga. Amen. Hallelujah. Praise God. Bago tayo makaupo, ngayong huling Sunday ng buwan ng Agosto. Kaya mga kapatid, next Sunday na magkita-kita tayo, maging prayer meeting ay September na mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Tatapusin natin ang buwan na ito mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon. At sasalubungin natin ang panibagong buwan na naglilingkod sa Diyos mga kapatid. Praise God. Ngayong August 31, ang mensahe ng Panginoon ay mayroong pamagat na nagsasabing, The Savior saves. Okay? O nga, Savior siya. Ano bang gagawin ng Savior, mga kapatid? The Savior saves and not to destroy. Amen. Ang tagapagligtas ay nagliligtas at hindi sumisira, mga kapatid. Amen. Isang pang palakpak sa ating tagapagligtas. Ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Praise God. Mabalik kayo ang tagawin. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Praise God. The Savior saves. Amen. The Savior saves and not to destroy. Amen. Noong dumating ang Panginoon, mga kapatid, ay marami pong nangyari. Kaya kanina, bago natin binasa yung teksto natin, mga kapatid, ay makikita natin na maraming nangyari. May mga masamang nangyayari, pero nung dumating ang Panginoon, hindi sumasama ang nangyayari, mga kapatid. May magandang nangyayari, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Praise God. So when Jesus came, masaya yung mga may gusto sa Panginoon. Ngunit, on the other hand, maraming mga tao ang na-trouble. Amen. Lalo na yung mga ayaw sa kalooban ng Diyos, yung mga gumagawa ng masama, mga kapatid, ay nag-iiba na, mga kapatid. Dito na tayo. Wala na dyan. Dito na. Dito. Pinapaliwanag ko na para maintindihan ninyo. Yeah. Maraming na-trouble nung dumating ang Panginoon dahil hindi sila sanay na may biglang darating na ganun, mga kapatid. Dahil ang alam ng mga Hudyo, sila lang yung sasamahan ng Diyos. At ang alam ng mga Hudyo, sila lang yung may turo ng Panginoon, mga kapatid. Minsan pag ang isang paniniwala, isang relihiyon ay binisita ng Panginoon, nagugulat yung relihiyon dahil hindi niya alam kung sino yung kaharap niya, mga kapatid. Na-trouble sila dahil ang alam nila ay may dinalang Panginoon na sirain yung paniniwala nila. Okay? Kaya sa totoo lang, mga kapatid, nung dumating yung Panginoon, natuto tayo, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ba yun? Kawawa naman yung walang katabi, mga kapatid, tabihan ninyo. Amen. Na parang nung dumating dito ang apostolik, yung pananampalatayang sabi na, bago lang yan. Yan. Parang ganyan, no? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung simbahan ninyo, bago lang yan. Dahil may nakasanayan tayong ginagawa, mga kapatid. Amen. Nung dumating ang tamang pagtuturo ay
Nagulat tayo mga kapatid, kagaya ng mga Hudyo, na hindi nila alam, mga kapatid, hindi lamang tao si Jesus. Hindi lamang siya tagapagturo, mga kapatid. Siya ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, na dumating sa buhay ng mga tao. Amen. At nung dumating siya, nag-alala sila dahil may mga milagro siyang ginagawa. Nagulat sila. Dahil nagtuturo siya ng kalooban ng Diyos, ayan, takot sila sa turo niya, mga kapatid. Sabi ng mga reliyon, ako, anong klaseng doktrina yan? May kapangyarihan. Yun ang comment nila, ba't ganyan siya magturo? Masyado siyang matapang. Amen. Kailangan nyo ng matapang na tagapagturo, mga kapatid. Amen. Hindi nyo kailangan ng pastor na takot sa inyo, mga kapatid. Hindi nyo kailangan ng gano'n, mga kapatid. Kailangan matakot tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa kalooban ng Panginoon kung wala tayo doon. Kaya kung matapang ang tagapagturo na dadalhin tayo sa kalooban ng Diyos, kailangan sumang-ayon tayo sa Panginoon, mga kapatid. So we say, praise the Lord. Sabi nila, ba't ang tapang magturo niya? Ayan, ang tapang magturo. May nakakapansin na nga ng pagtuturo ko, sabi nila, ba't nandito daw ako sa banal na dako? Galit daw ako, mga kapatid. Brother Joseph, hindi nila alam, mga kapatid, hindi lamang salita ng Panginoon at mensahe ng Panginoon ang dala-dala natin dito. Pati ang emotion ng Panginoon, kaya hindi masaya ang Panginoon sa masama, sa kasalanan. Hindi siya masama, hindi siya masaya. Kaya nandoon yung emotion, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, tandaan ninyo, kalabitin mo yung katabi mo, tandaan mo. Sige, kalabitin mo yung katabi mo. Kalabitin mo. 2 beses naggalit ang Panginoon sa templo. Binaligtad niya yung mga lamisahan doon. Dahil nandoon sila sa loob, hindi nila ginagawa yung tama, mga kapatid. O kaya sabihin mo sa katabi mo, gawin natin yung tama. Ayan. Para hindi magalit ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Shall we say, praise the Lord? Amen. Kaya nag-alala sila, sabi nila, nako! Sabi nila, Brother Joseph, sa pagtuturo niya na may kapangyarihan at authority at katapangan, at yung milagro na ginagawa niya, sabi ng mga tao, delikado tayo. Ayan. Mauubos tayo. Lilipat na sa kanya lahat ng mga tao, kaya ang ginagawa nito, mga tao ay naghahanap sila ng ikasisira niya. Naghahanap sila, mga kapatid, na para ang Panginoon dati madilaw na ngay, dati may bagada. Tapno nga mamati, nagigita tao kimpuana. Ngunit ano man ang gawin natin, mga kapatid, walang pwedeng makapagsisira sa ating mabuting Panginoon, mga kapatid. Kaya yung mga insecure, ayaw nilang tumigil. Hindi sila pumupunta dahil gusto nilang matuto. Pumupunta sila, naghahanap sila ng madilaw nila ngayon. Uma-attend sila para makahanap ng mapapansin nila. Kaya mga kapatid, sa kapangyarihan ng Panginoon, nakikita niya yung mga puso ng mga tao. Ang sabi ng Panginoon, ito na mga kapatid, sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17, think not that I am come to destroy the law and the prophets. Kasi ang akala nila, naku, pinapalitan niya na yung turo ng mga batas. Pinapalitan na niya yung turo ng mga propeta. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta para sirain ang pagtuturo ng mga propeta at ng batas. I am come not to destroy, but to fulfill. Amen. So be it unto me according to your word. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, hindi lamang siya nagsasalita,
tinutupad niya ang salita ng Diyos, mga kapatid. Woo! Ang sabi ko, may Panginoon tayo na tumutupad sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Sino nagpapasalamat sa Panginoon na ganyan, mga kapatid? Hallelujah! Praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon. Masyado nila siyang binabantayan. Babaguhin na niya ang lahat, mga kapatid. Huwag kang mag-alala. Amen. Kung kasama mo ang Panginoong Jesucristo. Shall we say amen? Praise God. Anyway, siya naman ang dahilan ng ating paglilingkod. Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo ulit. Sabihin mo, alam ko naman si Jesus yung gusto mo dito. Sige, kalabitin mo yung katabi mo. Kalabitin mo, mga kapatid. Huwag kang mahihiya. Alam ko naman si Jesus ang dahilan, hallelujah, ng ating paglilingkod, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus, mga kapatid. In the name of Jesus, magkaroon tayo ng Espiritong may kauhawan sa Panginoon, mga kapatid. Dahil siya ang dahilan kung ba't tayo nandito, mga kapatid. And then in our text, mga kapatid, ito na. Noong sinabi niya sa mga alagad na ako ay mamamatay, sabi niya, sasaktan nila ako, pagkakaisahan nila ako, dadalhin nila ako sa Jerusalem, sabi ng Panginoon. Inuro niya sa mga alagad at dumating yung tagpo sa teksto natin, mga kapatid. Mabilis, pastor mabilis. Pagdating dito, mga kapatid, pupunta na sila sa Jerusalem. Ayan. Ngunit bago sila pupunta sa Jerusalem, meron silang sineset up na gagawin. Dumaan muna sila sa village of the Samaritans. Dahil ang totoo, mga kapatid, makinig kayo, bakit siya hindi tinanggap? Hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo. Basta-basta, mga kapatid. Lalo na noon, hindi nakikipag-usap. Dahil ang tingin ng mga Hudyo sa ibang lahi ay aso. JB, wala. Kahit pugi ka, pagkausap mo yung Hudyo, aso ka lang. Ganon sila, mga kapatid. Ganon kataas yung tingin nila. Dahil alam nila sumasa kanila ang Panginoon, mga kapatid. Kaya bago pupunta ang Panginoon kasama ang alagad sa Jerusalem, ay dumaan sila sa isang village. Nandoon nakatira yung mga Samaritans. Ang mga Samaritano ay may konting lahi ng Hudyo yan. Hindi sila puro. Ayan. Hindi sila purong tagalabas, pero hindi rin sila purong Hudyo. May lahi silang Hudyo. Kaya alam nila yung purong Hudyo, mga kapatid. Pure-blooded Jews. Alam nila yan. Kilala nila. Sa itsura pa lang. Kaya nakakalungkot, nakatotohanan nang pumunta na sila, mga kapatid, sa village para may handa nila ang pagpunta nila sa Jerusalem. Ito na, mga kapatid. Kagaya ng mga ginagawa ng ibang mga tao, nakakalungkot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Oo. Dahil may mga tao, kilala lang ang Panginoon pag may kailangan. Hello, mga kapatid. Totoo ba yung sinasabi ko o sabi ko lang ito, mga kapatid? Pag may problema, pag may sakit, pag may pagsubok, yung Panginoon, nagiging Panginoon talaga siya. Pero pag wala, mga kapatid, Lord, di kita kailangan muna, tabi ka muna dyan. Sana walang ganun dito, mga kapatid. Dahil, basahin niyo yung Biblia. Pag meron silang problema, hinahanap nila ang Panginoon. Hinahanap nila. Yung mga namatayan ng anak, may sakit,
Ang gagaling nila mga kapatid, dinahanap nilang Panginoon. Eh ngayon, walang problema yung village ng Samaritan. Wala silang problema. Pumunta ang Panginoon bago sila pupunta sa Jerusalem. Mga kapatid, nakalimutan nila ang biyaya ng Diyos sa buhay nila. Tingnan ninyo dahil pagkatapos nun mga kapatid, hindi na makakabisita ang Panginoon sa kanila. O tulungan tayo ng Diyos. Kung alam mo na dadaan ng Panginoon sa buhay mo, huwag mo siyang pagtatabuyan mga kapatid. Baka hindi mo alam, yun na yung huling pagpunta niya sa buhay mo. Dahil kung makikita niya na bukas ang puso mo sa Kanya, yung huling pagbisita niya ay baka babalik at balikan ka ng Panginoon sa buhay mo na yun. Hindi nila alam na pag pumunta ang Panginoon sa Jerusalem, huhulihin na sila sa doon. Sasaktan hanggang sa ipapako na siya sa krus. At doon na siya mamamatay mga kapatid. Ang hindi alam ng mga Samaritano, na akala nila wala silang halaga. Sabi ng Panginoon, bago ako pupunta doon, pupunta muna nga ako dito. Pero may mga tao talaga mga kapatid na kilala lang ang Panginoon kung meron silang pangailangan. Kaya, hallelujah, hindi nila naunawaan ng pagpunta ng Panginoon. Bago ako patayin, bago ako pupunta sa Jerusalem, gusto ko muna kayong makasama. Kung meron ba ditong gustong makasama ang Panginoon, itaas natin ang ating mga kamay, welcome natin ang Panginoon. Dahil nung pumuntang Panginoon sa village, pinagtabuyan nila siya. Hindi nila siya welcome. Pero sa lugar na ito mga kapatid, hallelujah! Let us welcome the Lord of Glory! Sabi ni Paul mga kapatid, sabi ni Paul sa Corinthians, sabi ni Paul, kung nakilala lang nilang Panginoon na siya yung Panginoon ng kaluwalhatian, hindi dapat nila yun pinako sa krus. Ang tingin lang kasi nila sa kanya tao, tagapagturo. Sabi ni Paul, kung kilala lang nila yun, hindi nila pinako sa krus. Kaya balikan natin yung Samaritano. Pinagtabuyan nila siya, hindi siya tinanggap. Gamitin natin yung sinabi ni Paul, kung kilala lang sana nila yon, baka ang gagawin nila, huwag ka na umalis dito. Dito ka na tumira. Huwag mo kaming iwanan. Kung kilala mo lang ang Panginoon, ayaw mo siyang mawala. Ayaw mo siyang alis. Hallelujah! Buksan yung puso nyo dito mga kapatid. Hallelujah. Buksan yung puso ninyo. Hallelujah. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Shall we say praise the Lord? Uulitin ko. Sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, may mga tao pa ring mapagmalaki at mayayabang na imbis pasalamatan nila na makasama ang Panginoon at tanggapin sa buhay nila, ang gagawin nila ay pagtatabuyan nila ang Panginoon mga kapatid. O tulungan tayo ng Diyos mga kapatid. Kung kilala mo lang ang Panginoon, Samaritano, kung kilala mo lang ang Panginoon, mga Hudyo, kung kilala mo lang ang Panginoon, hindi nyo itatakwil ang Panginoon, hindi nyo siya papatayin, dahil mabuti ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, worship God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise God, mga kapatid. Amen.
Kung meron dapat pagtabuyan, yung hadlang, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko, kung meron dapat mawala sa buhay natin, yung mga humahadlang, yung mga pumipigil, na ang tao ay makasama ang Panginoon sa paglilingkod sa buhay na ito. Huwag ang Panginoon. Shall we say amen, mga kapatid? Sa umagang ito, mga kapatid, hindi tayo magtatagal. Gusto kong manahan sa puso ninyo ang salita mismo ni Jesucristo na ating pinag-aaralan. May ukit nawa ito sa mga puso natin. Dahil hindi nila nauunawaan ng Panginoon kagaya ng mga Samaritano. Ipagtatabuyan mo talaga siya pag hindi mo siya kilala. Ayaw mo talaga siya pag hindi mo siya kilala. Pero sa mga taong nakakakilala sa Kanya, mga kapatid, Panginoon, huwag mo akong iiwan. Shall we say, praise the Lord? Taas natin ating mga kamay, sabihin natin, Panginoon. Itaas natin ating mga kamay, sabihin mo, Panginoon. Taas natin kamay natin, sabihin natin lahat, Panginoon. Sabihin natin lahat, Panginoon. Taas natin ang kamay natin. Hallelujah. Sabihin natin lahat, Panginoon. Taas mo yung kamay mo, inang. Inang, taas mo yung kamay mo, inang. Sabihin mo, Panginoon, wag mo akong iiwan. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Hallelujah, siya ang hari. Amen, in the name of Jesus. Tulungan tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Iwanan na tayong lahat waglat ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Huwag nyo na akong tanungin dyan. Marami nang nangiwan sa akin, Brother Joseph. Hindi lang nila ko iniwan, iniwanan pa nila ko ng problema. Pero wala sa akin yon. Ang mahalaga, kasama ko ang Panginoon, mga kapatid. Yan ang pinakamahalaga, mga kapatid. May nagmamahal ba dito sa Panginoong Isus, mga kapatid? Praise God, purihin ang Panginoon. Ang tanong ko na may nagmamahal ba sa atin sa Panginoon dito, hindi pwede. Hindi pwede na mahal mo ang Panginoon na hindi mo tanggapin ang salita niya. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Okay? Kaya ang gusto ko, mga kapatid, sa umagang ito, iukit natin sa puso natin ang salita ng Panginoong Jesucristo. Amen. Upang pahalagahan natin siya lalo, mga kapatid. Ha? Amuminang, may mga tao hindi nila pinapahalagahan ng Panginoon kasi hindi nila siya alam at kilala. Amen. Pero sa umagang ito, mga kapatid, kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo. Shall we shout, praise the Lord? Sabi ko yung sigaw natin, praise the Lord! Praise God. Sabi niya, I am not come to destroy men's lives. Kumusta kayo, mga kapatid? Hindi niyo ako naintindihan, no? Sabi niya, pumunta ako para hindi sirain ang buhay ng mga tao, mga kapatid. Kailangan ilagay natin yan sa puso natin.
Ha? Tandaan niyo yan ang paulit-ulit. Ang Panginoon ay hindi sisira ng buhay ng tao, mga kapatid. Ganyan ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Kaya hindi siya pwedeng i-reject. Hindi siya pwedeng tanggihan. Dahil lahat ng mga tao, mga kapatid, ay hindi niya sisirain. Ilagay niyo yan sa puso ninyo, mga kapatid. Alam niyo ba? Sisiraan siya ng demonyo sa buhay ninyo, Marcel. Sisiraan siya ng mga tao sa buhay mo, Marcel. Sabi nila, ang Panginoon, guguluhin niya lang ang buhay mo. Iyan yung mga taong tumatanggi. Ang mga demonyo, ang sanglibutan, ang mga tao, mga kapatid, ay magsasalita ng kabaligtaran. Ngunit sa umagang ito, umaasa ako na ang salita ng Diyos ay mananahan sa puso natin. Na hindi dumating ang Panginoong Hesus para sirain ang mga buhay ng mga tao, mga kapatid. Siyempre say, thank you, Jesus. Hallelujah! Gusto ng kaaway para ang tao ay hindi tanggapin ng Panginoon. Gusto ng kaaway ilagay ng turo niya sa mga tao na si Jesus ay darating sa inyo, lalo na kay mga bisita, darating sa inyo ang Panginoon, dadaulo na dito tibiyag yun. Matulad kay kinikastoy, matulad kay kinikasta. Tulungan tayo ng Panginoon. Nang naganda yung tatay, tinayting agsapa. Niso ngay mahitap namang dadaal, tibiyag, itao kakapsat. Hindi trabaho ng Panginoon ang magsira ng buhay, mga kapatid. Kaya, church, makinig kayo. Lagi kayong maging handa. Dahil ang masamang kaisipan ng kaaway ay gusto niyang sirain ang salita ng Panginoon upang magbago ang tingin natin sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako dumating para sirain ang buhay ng tao. Hindi siya dumating para sirain ang buhay natin, mga kapatid. Pero ang kaaway, isang araw, Brother Joseph, maging handa ka. Darating ang kaaway, isang araw, mayroong bubulong sa'yo, may kakausap sa'yo, na patutunayan, mga kapatid, na hindi talaga maganda na mamuhay sa Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Alam natin lahat, mga kapatid, na mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi siya masama. Hindi siya masama. At wala siyang plano na sirain ang buhay ni naman. Meron bang witnesses dito, mga kapatid? Is there witness in the house? Meron bang witness dito na totoo na ang Panginoon ay hindi sumisira ng buhay? Amen. Pag nakita ninyo yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon, o mga taga-Sibilya, nandoon yung pamilya Javier, hindi sila perpekto, pero tingnan nyo yung pamilya nila, makikita ninyo, malayong malayo, nung wala pa si Kristo sa buhay nila. Amen.
Hindi si Kristo, si Kristi, mga kapatid, yung nasa buhay nila. Brother Joseph, kilala mo yan. Tao na yan. Hindi napasama yung buhay niya. Naalis ang bisyo. Amen! Hindi na masama na mamuhay sa makasalan. Hindi siya masaya, mga kapatid. Yung taong hindi pumupunta sa simbahan noon, ngayon ay nasa simbahan na palagi, mga kapatid. Amen! Alam nating lahat, hindi natin pwedeng itanggi na ang tao, pag may Kristo sa puso, mga kapatid, hindi nasisira ang buhay niyan. Mga walang Kristo sa buhay ninyo. Ayan, mga kapatid, hindi natin maibahagi. Dahil hindi mo pa nasubukan eh. Huwag kang magsabi na, gamitin mo itong sabon na ito, maganda yan. Mabula yan. Lahat naman yata ng sabon, bumubula, bili, di ba? Tatanungin ka nila, nagamit mo na ba? Hindi. Kaya mga kapatid, ako nang magsasabi sa inyo, lahat ng may Kristo sa puso at sa buhay, walang nasirang buhay, mga kapatid. Pastor, bakit yung ibang sumisimba, nagkagulo-gulo yung buhay nila? Nagsisimba sila, pero hindi talaga si Kristo yung nasa buhay nila. Huwag nyo kaming idamay doon, ha? Kinalimutan ko na nga lahat para kay Kristo, eh. Akala nyo kayo lang may pangarap, mga kapatid. Meron din akong pangarap. Pero mas pinili ko ang Panginoon dahil alam ko, hindi niya sisirain ang buhay ko, mga kapatid. May pagsubok kung may pagsubok, pero sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God. Purihin ang Panginoon. Ay maging handa kayo. Maging sa mga bisita namin. Huwag kang maniwala doon, sabi nila. Nasa sa inyo na po yan. Pero ang sinasabi ko dito, ang Panginoon mula sa kanyang mga salita, hindi siya dadating sa buhay ng tao, ni numan para sirain ang buhay. Hindi ba magandang balita yun, mga kapatid? Ay hindi dapat nating itago ang Panginoon, hindi dapat natin ikahiya ang Panginoon, mga kapatid. Ibahagi natin ang Panginoon dahil hindi siya sisira ng buhay ni numan. So we say, praise the Lord. Ang sabi pa niya nga sa Matthew 11, come to me, all of you who are heavily laden. All of you who labor, nagpapakahirap, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. My yoke is easy, and my burden is light. Bibigyan ko kayo ng pasanin, pero kaya ninyo. Amen. Dahil kung walang Panginoon, ikaw lang sana ang papasan. Pero pagkasama mo ang Panginoon, mga kapatid, may kasama ka ng papasan. Hallelujah. Sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ay hindi pahirap sa atin, mga kapatid, tandaan niya. Ulitin ko, ang Panginoon ay, ano bang Ilocano ng pahirap, mga kapatid? Ha? Parigat. Hindi siya nagpapahirap ng buhay mo. Lalo na mamaya, kukunin yata yung listahan natin sa pledge. Kaya siguro wala yung iba,
O, nasabi ko na kung magkano yung sa amin, ha? Oh. Pahirap ang Panginoon. Hindi mo naiintindihan ang biyayang ginawa sa atin ng Panginoon. Magkano ang pagtubos ng kasalanan mo? Magkano ang biyaya ng Diyos at pag-ibig? Wala, hindi mo kayang sukatin yun, mga kapatid. Amen. O tahimik, mga kapatid. Pahirap yata, niloloko niya yata ako. Sabi ko, hindi pahirap ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Ha? Salamat sa Panginoon. Amen. At kapag naintindihan mo na hindi siya sumisira ng buhay, Brother Joseph, masaya ka na ginagamit mo ang mga alam mo at masaya ka na ginagamit mo yung meron ka dahil hindi pahirap ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Ulitin ko, hindi siya sisira ng buhay. Kaya hindi siya karapat-dapat tanggihan. Hindi siya sisira ng buhay, kaya hindi siya karapat-dapat itakwil. Dahil ang Panginoon ay mabuti, mga kapatid. Sabi say, praise the Lord. Pangalawa, mga kapatid, mabilis tayo, ha? Noel, mabilis tayo. Sabihin mo kay JP, mabilis tayo ngayon, ha? Mabilis tayo. Pangalawa, mabilis tayo sa pangalawa. Mayroon pang 80 plus pa ito, mga kapatid, eh. Ito na yung huli, mga kapatid, pangalawa. Iukit nyo sa puso nyo ito dahil ito din yung sinabi ng Panginoon. Ang unang sabi ng Panginoon, hindi ako dumating. Sabi ng mga alagad, Panginoon, di ka nila tinanggap. Ayan. Bibisitahin mo na nga sila, eh. Sa kinadami-dami ng kabutihan ng Panginoon na ginawa at milagro, kapangyarihan, tulong sa mga tao, mga kapatid. Ang daming naghahanap sa Kanya, pero nung bibisita siya doon sa isang village, ang Samaritans, hindi siya tinanggap. Sabi ng dalawang alagad, mga kapatid, tingnan ninyo ang mga ugali. Oh. Ganyan. Huwag kayong magugulat, ha. Alagad po yun. Mga apostoles yun. Oh. Kaya akala ninyo, mga alagad ay, mga kapatid, yung parang mga monghe, mga monk. Mga tao din sila. Oh. Sabi nila, Panginoon, napahiya ka, Lord, ah. Sabi nila, bibisitahin mo na nga, eh. Sabi niya, pwede mo ba gawin yung ginawa ni Elijah? Pag nakita niyo yung ginawa ng Panginoon yun, sigurado lahat kayo, gising na gising kay Lord, mga kapatid. Buhay na buhay at laging masaya. Ay, maniwala kayo sa akin. Sabi nila, Panginoon, pwede ba gawin mo ngayon yung ginawa ni Elijah? Bumaba yung apoy. Kinain yung mga nandoon ng apoy. Tupukin yung isang village, mga kapatid, na hindi tumanggap sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, iukit nyo sa puso nyo ito. Mabuti ang Panginoon. Ay kung alagad pa lang gumawa nun, ubos na mga tao, mga kapatid. Pero mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Anong sabi niya? Hindi ako dumating para sirain ang buhay ng tao. Ito yung pangalawa, mga kapatid.
Oh, sinabi din niya ito, mga kapatid. Sabi niya, ako ay dumating para magligtas ng buhay. Tandaan niyo yan. Huwag kayong magpapalinlang sa mga tao. Huwag kayong magpapalinlang sa demonyo, mga kapatid. Ang Panginoon ay dumating para hindi sirain ang buhay ng tao ninuman. At ang Panginoon ay dumating para iligtas ang mga tao, mga kapatid. Hallelujah! Woo! Kaya ang pagdating ng Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao, mga kapatid. May mga tao ba dito? Hallelujah! Mayroon bang mga tao dito? May pag-asa tayo sa Panginoon. Hindi niya sisirain ang buhay natin kung hindi ililigtas. Amen. Hindi ang Panginoon hindi kagaya ng mga tao. Yung mga tao, okay lang yan pag okay ka. Maniwala kayo sa akin. Nasubukan ko na yan. Pag hindi ka na okay sa Kanya, wala na. Iba na. Pero salamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo. Amen. Kahit hindi ka okay, sabihin mo, excuse me, kahit hindi ka okay. Hallelujah, mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Sabihin mo, hindi kanya balak sirain. Gamo, hallelujah, sabihin mo. Kung hindi ang plano niya kaya sa dumating. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kanya balak sirain kung hindi ang plano niya sa kanyang pagdating ay para iligtas ka. Sabihin mo, ang plano ng Panginoon sa iyo ay maligtas ang iyong kaluluwa. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Purihin natin ang mabuting Diyos. Brother Joseph, yung putong palakpak, sige nga, yung putong palakpak para sa Panginoon. Yan, hallelujah! Totoong mabuti ang Diyos! Maraming magpapanggap na mabuti sa buhay mo. Marami. O sabihin na lang natin ganito, totoo na lang na mabuti sila sa inyo. Pero hindi nila kayang iligtas ang kaluluwa ninyong makasalanan. Iisa lang ang totoong mabuti sa buhay mo. Yung makapagliligtas sa iyong kasamaan, sa iyong kasalanan. Hallelujah! Ang totoong mabuti, kahit na ikaw ay nagkulang, handa ka pa rin na patawarin at iligtas ng Panginoon. Siyang mabuting Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pwede bang magpasalamat tayo sa puso natin, napakabuti ng Panginoon? Praise God. Kahit anong gawin sa inyo ng kaaway, kahit atakihin kayo ng kaaway, kahit bula-bulahin kayo ng mga tao, huwag niyong alisin sa isipan niyo itong mensahe ng Panginoon.
Hindi dumating ang Panginoong Hesus para sirain ang buhay natin. Kundi dumating siya para iligtas ang buhay natin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Wala nang ibang makapagliligtas sa iyo kundi ang ating Panginoon. Ang sabi sa lumang tipan, sa Isaiah, mga kapatid, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Ang Panginoon noon ay nagsasabing, ako lamang ang tagapagligtas. Kaya ang tagapagligtas, ang Panginoon mismo, mga kapatid. Kaya sa Matthew chapter 1, verse 21, ang sabi ng anghel, mga kapatid, and she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Amen. Tulungan natin ang mga makasalanan, mga kapatid. Iyan ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoong Hesukristo. Iligtas ang mga makasalanan. Amen. Sabi niya, bilang isang doktor, hindi hahanapin ng doktor ang walang sakit. Amen. Ang hinahanap ng doktor na matulungan niya ay mga taong may sakit. Ganyan ang Panginoon, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Amen. Kaya huwag kang lumayo. Huwag mong hatulan ang sarili mo. Huwag mong ialay sa demonyo ang buhay mo. Sabi ko, nagkasala na rin lang ako, ibigay ko na sa kahoy. Huwag, mga kapatid. Tandaan mo ang salita ng Panginoon. Bumalik tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, August 31, ang Panginoon ay darating sa buhay ng tao, hindi para sirain, kung hindi para iligtas. Hallelujah! Come on, let us be proud of Jesus. Pwede ba natin ipagmalaki ang Panginoon? Hallelujah! We love you, Lord. We are so proud of you, Jesus. Hallelujah. Ang alam ko, mga kapatid, sabi doon, hindi siya sumisira ng buhay, nagliligtas siya ng buhay. Lahat ng naglilingkod sa Panginoon, ang totoo, mga kapatid, maayos ang buhay. Salamat sa Panginoon. Amen. Hindi na nabubuhay sa kasalanan. Amen. Don't get me wrong, mga kapatid, na noong wala pa tayo sa Panginoon, nabubuhay tayo sa kasalanan, okay lang. Kahit na magnakaw ka, kainin mo yung ninakaw mo, okay lang. Pero ngayon, mga kapatid, sa'yo na yan. Pag galing sa nakaw, sa'yo na yan. Ang gusto kong pumasok sa buhay natin, mga kapatid, ay bendisyon. Maayos, mga kapatid. Amen? Pag inofera niyo ako, Pastor, diyan kita ng meron kaming flood control, Pastor, diyan kitang 10 million. Sa inyo na yan. Bigay mo na lang kay Brother Rolly, pampatubo ng buhok. Iba na ang buhay natin kay Kristo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nung wala pa tayo kay Kristo, lagi nating inaabangan kung ano ang uso. At ayaw mong pahuhuli. Pag uso ang ganito, gusto mo meron ka, uso ganyan. Gusto mo usong damit, gusto mo lahat. Ayaw mong pahuli. Pero ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang mahalaga, gamitin ng lalaki ang damit pang lalaki at ibihis ng babae ang damit pang babae. Ang mahalaga ay makasunod sa gusto ng Panginoon.
Salamat pag may magbigay ng mga gamit na magaganda. Pero hindi yun ang pangunahin nating priority, mga kapatid. Ang mahalaga ngayon ay magkaroon ng direksyon, hallelujah, ayon sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Alam natin ang totoo na ang taong may Kristo sa buhay ay naayos ang buhay, mga kapatid. Handa na ba kayo? Ano man ang kaguluhan? Kung mayroong Kristo, maayos ang lahat. Amen. Dahil ang Panginoon, ulitin ko, ay hindi siya dumating para sirain ang buhay, kung hindi iligtas tayo. Ano mang kaguluhan meron tayo, hallelujah, aayusin ng Panginoon. Ano mang pangangailangan, aayusin ng Panginoon. Amen. Ano man ang problema, aayusin ng Panginoon. Dahil mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Tulungan tayo ng Diyos. Amen. Dumating siya para hindi sirain ang buhay. Dumating siya para magligtas. Okay na, mga kapatid? Huwag niyong kalimutan yun, ha? Tapos na. Huwag niyong kalimutan ng Panginoon ay dumating. Hindi sirain ang buhay kung hindi iligtas ang buhay natin. Shall we say thank you, Jesus? Pero sandali lang. Iyon ang Panginoon. Siya yun. Ayaw niyang masira yung buhay mo. Salamat. Gusto ka niyang maligtas, Brother Jose. Salamat. Pero ang tanong, gusto mo bang maligtas yung kaluluwa mo? Amen. Dahil hindi pwede na gusto lamang tayong iligtas. Tandaan ninyo, sabi ng Biblia, gusto ng Diyos iligtas ang lahat. Ano ang pangalan? Justin? Pero ang sabi ng mga tao, hindi lahat ng tao gustong maligtas. Lahat ng tao gusto niyang iligtas, Brother Joseph. Pero may mga taong ayaw. Ay kailangan nating gagawin ay mag-respond sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Ayaw niya namang masira yung buhay mo eh. At gusto kanyang maligtas. Ay ang gagawin ng tao dapat ay ganito. Yan. Manampalataya tayo sa Panginoon. Magsisi tayo. Ibig sabihin ng pagsisisi, hindi yung Lord, patawarin mo ako. Hindi ganon, hindi yon. Ang tunay na pagsisisi, Brother Joseph, ganito. Patawarin mo ako, Panginoon, at pupunta ka na sa gusto ng Panginoon. Yun ang totoong pagsisisi. Hindi ka nagsisisi pag hindi ka gumagalaw. Hindi ka lumalapit sa Panginoon, hindi pa nagsisiyan. Yun, pag ganon. Pakawanan na ka po. Pakawanan na ka po. No makarami di baso, pakawanan. Nga mga masasidog kiniya po, hanga nagbabawi dahil dyan. Ipudno nga pa nagbabawi, isardan mo dahil ta, tarigagay, lasag mo, tibiyag mo. No, tapos ka, agtayak ka. Dahil dyan, iti repentance. Panagtayak nga diretsyo, iti direksyon ni Apo. Yun ang totoong pagsisisi. At pangatlo, susunod tayo sa bilin at kautusan ng ating
Panginoon. Amen. Bakit tayo mahihirapan na manampalataya sa Kanya? Bakit tayo mahihirapang magsisi? At bakit tayo mahihirapang susunod samantalang ulitin ko, dumating siya para hindi sumira ng buhay. At dumating ang Panginoon, tutulong nga para iligtas ang buhay ng mga tao. Amen. Kaya huwag tayong mag-aalala. Huwag tayong mag-aalinlangan, mga kapatid. Lalapit tayo sa Panginoon. Amen. Ulitin ko yung mga tao, pag okay ka, okay sila yan. Pero pag hindi ka na okay, mga kapatid, dahil tapay ti may samang dadaal king ka. Tao. Pero ang Panginoon, amen. Ulitin ko, ang Panginoon, hindi yan pupunta sa buhay mo para siraan ka, mga kapatid. Ha? Naalala niyo nung kasagsagan ng problema ko nandito, February to March? Grabe, mga kapatid. Nagdadamdam ako noon. Sabi nung isang kasama, akala ko kasama. Niyayakap pa ako, mga kapatid. Ramdam na ramdam ko yung dibdib niya Matigas na malaki. Sabi niya, Pastor, mahal ka namin, Pastor. Syakmat ko, kati sangit ko, mat. Namati akmat. Ganyan po ang tao, mga kapatid. So, ang kanyang pakita, tigaraw nga alanganin kinyak na anak basta-basta titiwala tatan. Jema. Baga nakinyak na dyan. Mahal ka namin, Pastor. Dahil ito yun, Agosto, mga kapatid. Dadadaalan nakmatan. Ulitin ko. Kasta ti tao kakabsat. Awan ko makasta dito Ano kasango ko, mayat niya. Nakatalikod awan, awan dagi dyan. Awan dagi dyan. Awan ko makasta dito kakabsat. Ngam kasta ti tao. Kasta ti tao. Awan pa'y inaramid ko kinkuana, dahil ti dakas. Awan tinaramid kinkuana. No apay, okay lang, no bumalos ka, di ba? Awan inaramid ko kinkuana, dahil tinarigat. Isang hangaw mo umayan, di ba? Ulitin ko Brother Joseph. Huwag mo kong I love you pag gano'n Pastor, I love you, mahal kita. Tapos pagtalikod. Ganyan ang tao. Ulitin ko. Kaya ang totoong mahalin natin ay ito. Kahit asawa mo nga, iiwanan ka Anak mo, iiwanan ka. Kamag-anak mo, guguluhin ka, iiwanan ka. Sisiraan ka din. Ito na lang gawin natin. Doon tayo sa hindi sumisira ng buhay. May kasama ba ako dyan, mga kapatid? Dito tayo sa Panginoon na hindi ka sisiraan at hindi ka sisirain kung hindi patutunayan mo ang kanyang pag-ibig. Ikaw ay ililigtas. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Itigil natin, masyado tayong nagtitiwala sa tao. Itigil natin, mga kapatid. At ang gagawin natin, Panginoon, narinig ko ang salita mo. Ikaw ay dumating upang hindi ako sirain. Ikaw ay dumating
upang ako'y iligtas. Panginoon, Ikaw ang karapat-dapat kong mamahalin. Ikaw ang karapat-dapat kong pagkakatiwalaan. Ikaw ang karapat-dapat pagtuunan ng pansin sa araw-araw. Ikaw ang karapat-dapat na isipin sa buhay. Oh, Brother Amado, no, dati pagkatiwalaan ako sa bali ni Apo, kakabsat. Kung meron kang pagkakatiwalaan, walang iba. Ang ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Kung meron tayong dapat iwakiiwanan, huwag mo ipagtabuyan ang Panginoon. Gusto niyang manahan sa puso mo. Gusto niyang manahan sa buhay mo. Bakit? Hindi ka niya sisirain. Hindi ka niya sisirain. Ayusin niya. Hallelujah. Ayusin niya ang buhay mo. Iniligtas ka ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O may inaayayaan ng Panginoon. Come unto me. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest for your souls. Oh, Jesus! Salamat! Dumating ka, Panginoon! Oh, salamat! We praise you, Lord! We give you glory! Kausapin natin ang Panginoon. Sabihin mo, Lord, sa iyo ako magtitiwala. Sa iyo ako magtitiwala. Sa iyo ako magtitiwala. Hindi mo sisirain ang buhay ko. Ililigtas mo ang buhay ko, Panginoon. Hallelujah. And He said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Praise God. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For my yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Hallelujah! Papasokin mo ang Panginoon sa buhay mo. And He said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. All of you who are tired of carrying heavy loads, for my yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Tabang sabi mo, Lord, pag pinagtabuyan ka nila sa aking kapupunta, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah! Kung ayaw ka nila, Panginoon, manahan ka sa aking puso, manahan ka sa aking buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Come on, somebody. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Agkararag tayo, agkararag. Agkararag tayo, tiyapo. Hallelujah. Lord, madaydayaw ka. Praise your name, Lord Jesus. You are Lord of glory. Hallelujah. Magpakilala ka, Panginoon, na makapangyarihan, Panginoong Diyos, sa buhay nila. Luwalhatiin ka. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. I thank you for today that you come not to destroy my life, not to destroy anybody, but to come to save. You come to save us. Praise your name. Praise your name. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Glory to God. Glory to God. Come on, buksan natin ating mga labi. Kausapin natin ang mabuting Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God.